Excel, napakita natin na kapag close na yung ticket, dapat may timestamp din. Paano naman sa Google Sheets? Tara, turo ko sa'yo. Akaalam, may sample dito na ako dito ng customer support log ko. Meron akong ticket number, remarks, agent name, status, timestamp. May dalawa na pala ako dyang case close, yung ticket 1 and 2. Ngayon sa under sa status, gusto ko maglagay ng checkbox. Bakit? Kasi gusto ko kapag tinik ko yan, magkakaroon ng date and time dito. Para magkaroon yan, lalagyan natin ng formula yung ating F6 na cell. Ngayon, eto, ipipaste ko lang dito. Nasa comment section yung formula. Yung pagbasa dito o yung idea dito na kapag nakita mo yung E6 na cell na equal sa true, lalagyan mo ng current date and time. Ngayon, kapag hindi kasi nakatik, naka-false, nakita nyo. Pero kapag nakatik, equals true siya. So, kapag nakatik yan, dun lang siya magkakaroon ng date and time. Ngayon, kinopy and paste ko na lang to hanggang dito sa area na gusto ko. Pwede yan hanggang baba, nasa inyo naman. So, dito kapag tinik ko na, bakit ayaw? Kasi yung ating reference dyan o yung pagkakalculate natin is one time lang kasi yung recalculate na ginagawa ni Excel tsaka ni Google Sheets. Not unless punta ka sa file, tapos sa settings, tapos punta ka sa calculation, click mo tong iterative calculation, i-on mo, tapos ito iset mo sa 1, then apply mo lang. Ngayon, kapag clinic mo na yan, okay na, nagkaroon na ng date and time kasi yan ay meron, yung formula natin most likely is yung recalculate, kumbaga paulit-ulit siya na nare-recalculate niya yung formula hanggang maabot natin yung condition. Yun, to change yung format at ayaw mo, punta ka sa format, numbers, under dito sa custom date and time. Kasi yung idea dito, gusto mo sana yung format ng nakikita mo is merong Tuesday, August, or something na ganyan. Yung mga may date pa talaga, yung over-detailed. Ayan, pwede mong piliin yan. Ito, dinouble tick ko yung column para mag-resize siya. Ayan, nakita nyo is kapag gusto nyo ibalik or mamili pa, balik ka lang din doon. So, format, tapos date and time, custom, tapos pili ka lang dyan, tapos dinouble click ko para ma-resize yung column. Kapag inantik ko to, wawala yung date and time natin kasi yun yung condition natin. Diba? Basic lang. I hope nakatulong sa'yo yung technique na to. Like and follow for more Excel tip.